hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsadang balita dito sa Frontline Express. Malawakang pagbaha ang idinulot ng Bagyong Christine sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag ng briefing kanina sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC headquarters sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Sa pinakahuling tala, 1 na ang napaulat na patay, 5 ang sugatan at 7 ang nawawala. Ang Naga City lubog pa rin sa baha matapos ang walang tigil na ulang ibinagsak ng Bagyong Christine sa Kabikulan. Lampas tao ang baha sa maraming lugar. Hindi man gaano kita sa video na yan pero rinig na rinig ang paghingi ng saklolo ng mga stranded na residente sa Barangay Triangulo sa Naga. Kanina umaga halos pasukin na ng tubig ang Jesse M. Robredo Coliseum na isa sa evacuation centers sa lungsod. Samantala inabot din maging ang mga bus sa Bicol Central Station kaya apektado ang maraming biyahe. Lubog din sa baha ang probinsya ng Albay. Sa kuhang ito ng isang netizen sa bayan ng Libon, abot hanggang bubong na ang baha. Nakalutang na rin ang iba't ibang basura at gamit mula sa mga bahay. Nagmisulang ilog na ang mga kalsada habang bumubuhos pa rin ang malakas na ulan. Sa Legazpi City naman, umakyat na sa mga bakal ang mga residenteng yan para maiwasan ang malakas na agos ng tubig baha. Bukod naman sa baha, iniinda rin ng mga residente ang pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Hindi na tuloy na isalba ang mga sasakyan na tuluyang nalubog sa lahar. Kaugnay po ng balitang yan, makukuusap natin si Libon Albay Mayor Wilfredo Maronilla tungkol nga po dito sa epekto ng Bagyong Christine. Magandang hapon po sa inyo, Mayor. Kamusta ang sitwasyon sa inyong bayan? So na po talagang masasabi ko, the worst flooding history sa bayan po ng Libon. Almost barangays po ng Libon ay talagang lubog sa baha. Mga may tala na po ba kayo, Mayor, kung ilang mga residente ang apektado at ano po ba ang ginawa nyo? Nag-forced evacuation po ba kayo? Actually po, mayroon na po tayong 1,531 families at 5,740 individuals. As of now po, are currently nasa evacuation centers at private at public evacuation. Mayor, yung sinabi nyo kanina na parang worst flooding, so ibig sabihin ngayon lang talaga kayo nakaranas ng ganyan kalalang pagbaha. Bakit po kaya? Biglaan po ba yan? Sa dami po ba yan ng lakas ng ulan? Dahil po sa lakas ng ulan, dahil po sa yung ulan na binagsak, sabi ng Pag-asa, almost 3 months. Sa 3 months, umabot po ng 569 millimeter. Kaya ganun po nangyari. Hindi nyo po ba inakala na magiging ganyan yung sa tingin nyo po ba, wala namang parang nagkulang ba ng abiso o talagang hindi nyo inaasahan na sobrang dami po ng ulan na maibubuhos dyan? Actually po, hindi na talaga namin inaasahan. In fact, yung pinalabas ng Pag-asa, nasa 200 mm yung Bicol region. Pero po yung binagsak pala, nasa 569. Itong mga pinapakita po naming video, Mayor, yung halos umabot na sa mga kisame or sa mga bubong. Kasi kahapon may mga panawagan na hindi na kayang mag-rescue ng mismong regional office nyo dyan. Kamusta po yung meron pa po ba kayong nire-rescue sa ngayon? Meron pa po ongoing ang rescue operation po namin sa Barangay Santa Cruz, ang Coast Guard Team 1 po, at isa pa po dito sa Sitio Balindok, Barangay Zone 7. May casualties na po bang napaulat, Mayor? As of now po, wala pang official report na may casualty po sa amin.
Mhm. Hindi ho ako masyado familiar, pero dyan po bang sa bahagi nyo sa Libon ay umaabot po ba dyan itong lahar? Opo, kasi ang Libon kasi, Mhm. ito po ang catch basin ng 3rd District of Albay. Dito po ang bagsakan ng tubig. Mhm. Mhm. Okay. So, kaya bukod dun sa tubig baha, talagang pati itong dahil po sa lahar nakakarating na sa inyo. May mga pangangailangan po ba kayo o ano po ang gusto nyong tulong mula sa national government, Mayor? Opo, mga non-food items, saka mga tubig po ang kailangan po namin dito. Kasi yung mga water refilling station po, puro mga sarado kasi brownout. Wala sila pong generator at ang mga generator naman nila nalubog. Ba, Yung sa mga evacuation centers po, Mayor, sapat po ba yung mga napupuntahan ng mga evacuees? Kasi minsan po, may instances na mismong yung evacuation centers, binabaha rin po. opo, ang patakaran ko kasi dito, ma'am, pag mayroon na preemptive evacuation, may nag-evacuate agad, binibigyan ko agad ng mga food pack. Tapos sa ngayon po, hindi sila makapagluto doon sa mga evacuation. Kaya po nag-atid po tayo ng konting halimbawa goto, yung pinapabigay muna namin sa kanila. Okay. Maraming po salamat kay Mayor Wilfredo Maronilla ng Libon, Albay. Nalubog din sa bahang ilang lugar sa Quezon Province at Samar, bunsod pa rin ng bagyong Christine. Sa Katanawan, Quezon, halos bubong na lang ang makikita sa ilang bahay. Nasira naman ang bubong ng covered court sa isang eskwelahan sa bayan ng Lukban matapos mabagsakan ng puno. Sa Northern Samar, lubog sa baha ang ilang bahay pati na ang mga classroom sa bayan ng Katubig. Patuloy pa rin ang malakas na hangin at mga pag-ulan doon. Hanggang tuhod naman ang baha sa bayan ng San Roque kung saan nawalan din ang supply ng kuryente. Sa ngayon po ay doon naman tayo sa Naga City. Kamustahin natin ang sitwasyon. Isa rin yan sa mga matinding nasalanta. Naroon si Gio Robles live via Zoom. Gio, pakibigyan mo nga kami ng update. Lubog pa rin sa baha ang sentro ng Naga City matapos ang walang tigil na ulang ibinagsak ng bagyong Christine sa Kabikulan. Lampas daw ang baha sa maraming lugar simula kahapon. Mas lumala, Ruth, ang sitwasyon pagsapit ng gabi nang umabot sa ikalawang palapag ng ilang gusali ang tubig. Narito pakinggan natin. Ruth, hindi man gaanong kita sa video na yan, pero rinig na rinig ang paghingi ng saklolo ng mga stranded na residente sa Barangay Triangulo sa Naga. Pinasok din ng tubig ang ilang establishmento gaya ng hotel na ito. Naglutangan ng mga gamit. Pinasok din ng tubig ang isang malaking mall na ito sa Naga. Makikita rin ang ilang gamit sa loob ng mall na tinangay ng baha. Kaninang umaga, mas tumambad ang pinsala ng baha. Halos pasukin na ng tubig ang Jesse M. Robredo Coliseum na isa sa evacuation center sa lungsod. Hindi rin nakaligtas ang mga sasakyang yan na nalubog din sa baha. Inabot din ng maging ang mga bus sa Bicol Central Station kaya apektado ang maraming biyahe. Sa kabila naman ng hagupit ng bagyong Christine, umusbong ang bayanihan ng mga residente dito sa Naga City. Ruth, ayan, kung makikita mo sa video, nakuha natin kaninang umaga, yung makikita mo dyan yung pamamahagi ng grupo na yan ng mga pagkain. Kabilang yung mga frozen goods na pinamamahagi or pinamimigay nga nila sa mga nasalanta nilang kapitbahay. Ruth, sa mga oras na ito ay makulimlim yung panahon dito sa Naga. Tumigil na yung ulan. Pero kung makikita mo sa Zoom video natin ngayon, Ruth, ito yung sitwasyon dito sa labas ng isang malaking mall, SM Naga. So let me just mention that SM Naga tayo ngayon. Ito yung sa tapat niyan is Jesse M. Robredo Coliseum. Halos inabot na rin ng tubig yan kagabi at maging hanggang sa mga oras na ito. Ito makikita mo yung mga residente na ito, labas-masok ito sa mall na ito kasi doon sa loob may free charging station at marami rin mga
Nagloko na yung signal ni Gio pero maraming salamat sa ulat na yan si Gio Robles. Marami pang abang ang balita sa pagwawalik ng Frontline Express. Nagharap ng Senado sina Pastor Apollo Kibuloy at ilan sa mga nag-aakusa sa kanya ng sexual abuse at human trafficking. Bantay sarado si Kibuloy nang dumating sa Senado kaninang umaga matapos payagan ng korte sa Pasig na makadalo sa hearing. Idinetalya naman sa pagdinig ng mga biktima ang mga umano'y pang-aabuso sa kanila ni Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Kabilang ang isang Ukrainian national na paulit-ulit daw ginamit ni Kibuloy mula 2014 hanggang 2019. Muli namang tinanggi ni Kibuloy ang mga alegasyon laban sa kanya. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. 7 buwang gulang na sanggol sa Bacolod patay matapos malunod sa balding puno ng tubig. At bandang parokya ni Edgar stranded sa Sorsogon sa gitna ng pananalasa ng bagyong Christine. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.